These are indigenous people. Wala silang alam-alam sa nangyayari sa labas ng kanilang mga tribes. Hindi nila alam ang Facebook, hindi nila alam ang Twitter, hindi nila alam ang TikTok. Hindi nila alam kung ano nangyayari sa ibang bansa. Hindi nila alam na may gera pala. Basta ang alam nila, yung kabilang tribo, hindi pwedeng pumunta sa amin kasi pupugutan namin ng ulo. Okay? Pray that there will be missionaries to be sent out to the 7,403 people groups. Ito na lamang yung nalalabi ng mga people groups na kailangan pa nating abutin. Ang dami pa po niyan. When you say people groups, bigyan ko kayo ng example ng people group. Dito sa Pilipinas, meron tayong approximately 200 people groups. And isang magandang balita, lahat ng people groups dito sa Pilipinas already reached. Okay, naabot na po natin yung 200 people groups. Alright? Pero, meron pang 7,403. Ano yung people groups? Ito yung Tagalog, Ilocano, these are people groups. Kapampangan, Subanen, yun yung mga people groups. Muslims, Buddhists, Hindus, Karen. Ito mo yan sila. Let's pray na merong gagamitin ng Panginoon Diyos. Merong pupunta doon. So, we really need to pray to God. Kasi sa ngayon, hindi na po option sa marami ang pagpunta. Hindi na option yung pagpunta. Pwede naman ako mag-pray na lang. Kasi ito yung pinakamadali. The comfort of your home, your office, your school, you can pray. O nga naman. Pero kung talaga dito pag gagamitin na po yun ng Diyos, gawin mo. Gawin mo. Okay, next one. Okay, then we pray for our missionaries. So missionaries are also needing prayers. Silang mga nandoon na, kailangan natin ng prayers nila. You know what? Marami po mga missionaries ang nadidepress. Opo, napangakuhan sila ng tulong, pero pagdating nila doon, sarili na lang nila. Wala man lang nangangamusta. Kung may kakilala kayong missionary, pag-pray natin. Bigyan natin sila. Encourage natin sila. Okay, finally, dear brothers, sabi po ng salita ng Diyos. Okay? We ask you to pray for us, sabi ni Pablo. Okay, pray that the Lord's message will spread rapidly, and be honored wherever it goes, just as when it came to you. Our prayers mean sa lahat to our missionaries field. Sobra pong kailangan po niyan. Next po. Pangalawa, giving. Kaya hindi ko na kayo kailangan na rebukein or kumbinsihin dito because you already know this. Alam ko, nilagay na sa puso ninyo ito. Basahin na lamang po natin. Okay. We may not go as missionaries, but through our finances, the gospel is being spread because of our generous support. The gospel is free, but the means to share the gospel is costly. We will be having a team going to Cambodia on November. And for us to go to Cambodia, we need at least 50,000 pesos per person. Sabi ng iba, nagdagsal na kwarta. Ang daming pera, kung dito na lang yung ginamit. Kung binili na lang yan ng mga musical instruments, o kung binili na lang yan ng mga food packs at binigay sa mga nangangailangan, ang dami sanang naka-benefit. Parang maganda, pero hindi. Parang totoo, pero mali. Because going to Cambodia with this team, I-005, will actually create an impact. Yung impact na yun, yung magiging ripple effect nun, to that person na pupunta doon, makikita niya yung kalagayan ng mission, at dadalhin niya sa kanyang church, at hanggang sa kanyang ministry, nandun na yan. Napakagastos po ang missions. Ang gospel free, pero yung pagpunta at yung paraan, costly. Meron kang magiging parte. Next po. 2 Corinthians chapter 8, verse 7, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, ito importante, in complete earnestness and in love, we have kindled in you. See that you also
excel in this grace of giving. So mga kapatid, huwag kang madamot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang madamot. How many of you are spending thousands of pesos in coffee, milk tea, loan? If you are spending, let's say, tatlong coffee, in one day, yung pangatlo, pwede ibigay mo na sa mission yan. I get my point. Hindi ko na kailangan elaborate. Pero ang point ko, may magagawa ka kapatid. You only need to decide. You only need to decide. But today, I want you to decide to give for missions. Kasi kailangan yan para mag-spread the word. Okay. Next one. Okay, in giving in missions, it's not about the amount, but our hearts that gives. It's the attitude of the heart that really counts. Magbigay ka man ng milyon-milyon, pero punong-puno ka naman ng panunumbat. Sabi ni Ed Lapis, ang mabuting gawa, pag isinumbat, bayad na. Kaya kung magbibigay ka, huwag kang aangal, huwag kang manunumbat. Once na lumabas na sa'yo yan, wala ka na diyang pakialam. Kung saan gagamitin? Kung yung missionary na binigyan mo, nag-Starbucks, deserve. Yeah. Baka sabihin, ano, good day, Jay. Binigyan mo siya ng pang-mission, tapos nag-Starbucks. Mabalin mo 3-in-1. Pwede naman great taste lang, may malunggay flavor naman. Yeah, may malunggay flavor na po ang great taste. Baka may taga-great taste dito. Next. Missionary gift. Ito ba yung isa sa mga importante? You can be part, okay, by doing this. Next one. Okay, missionaries are human beings too. Bagamat sila ay nagsuserve in that highest calling, they are vulnerable as you and me. Nalulungkot din yung mga yan. Nadidepress at times. Okay, they also need ministering and care from us when they come home. So pagka may dumarating na missionaries, maganda kapag asikasuhin naman natin sila. Ewan ko kung yung church nyo ay merong in-adapt na missionary, at tuwing may pupuntang missionary sa inyo, huwag lang kayong maging excited sa ikukwento niya. Maging excited din kayo para i-bless siya. Alright? Okay po ba yun? Tandaan natin yan. You can do things that really, or that can help them. Pagka bumalik sila, talagang sobra-sobrang on fire din sila. Okay? Blessing the missionaries does not only involve praying, kasi yung iba, basta nag-pray naman na ako, you can do better than that. Okay? And giving, but also listening to their stories in the field. Yung makinig ka sa kwento nila, laking bagay po. Right? So kung may pagkakataon, ang gawin daw natin, dalhin natin sila sa paborito nilang restaurant. Kasi pagdating sa ibang bansa, alam niyo ba, when we go to Cambodia, doon sa kapagkainan nila, hindi po, kung sa atin, ang dami-dami mga putahe, di ba? Kung ano na nakalagay. Sa kanila, marami rin putahe. Puro green leafy vegetables. Opo, di ko nga kilala yung mga damo nga talaga, parang damo lang eh. Ang dami. Pagkatapos kong kumain, alam niyo kung ano yung dighay ko, ganito ako lumighay. Ganon naman na yung dighay ko. Ang talong doon, hindi niluluto, kinakain ng fresh. O, nakakapanood siguro kayo ng mukbang ng Thailand, parehas po yun. Kinakain nila yun. Alam niyo kung anong panghugas nila? Para kahit pa paano ay mawala yung lasa, yung anggo. Pipino. Tayo yung pipino nilalagay natin dito. Sila kinakain nila yun. Dalhin natin sila sa Greenwich. Sa Pizza Hut. Pero nagpizza kasi nila eh. O huwag natin sabihin na, sanay naman yan sa hirap. Kahit ano na lang, hindi po. We need to care for our missionaries. Ano yung una? Ano yung una? Pray. Ano yung pangalawa? Giving. Pangatlo? Pangapat? Welcoming. Wala pa yung apat, may sinagot na kayo. Welcoming. Okay, eto. Siguro, may nakikita kayo mga foreigners dito sa Pilipinas. At marami sa kanila, estudyante. Sa TSU,
kung saan yun yung isa sa mga prominente na university dito sa amin. Ang dami mga foreigners. Opo, marami sa kanila, mga taga-India, at saka mga itim. Now, what we can do para sa mga tao nito? Okay, this is actually part of the Great Commission. Tayo na yung pinupuntahan. Sabi ng Panginoon, go to the nations. But right now, this is reality, the nations are now coming to us. Tayo na yung pinupuntahan, tapos wala pa rin tayong ginagawa. Kasi wala tayong pakialam. What we can do, next slide po. With this season, the mission field has come to our doors. Wala na tayong rason. Nasa ating baluarte na ang missions. Alright? There are foreign students in the universities coming from our unreached nation. Again, we can start building friendships. Alright? Kung hindi ka man, kasi minsan nahiya tayo makipag-usap kasi hindi tayo marunong mag-English. Actually, isa yan sa pinakamatinding hadlang sa mission. Language pa. Totoo po. Kaya yung ating pong mga missionaries, nag-aaral talaga yan. Na kung ano yung salita doon, they will spend years para ma-master yung salita. Kasi kung hindi ka maiintindihan, kung hindi ka nila naiintindihan, if you cannot communicate, you cannot actually win them for Christ. So, napaka-importante nito. Ngayon, pwede kang mag-build lang muna ng relationship. Okay? Kung meron kayong mga, lalo na yung mga oppa, diba, dami dito ngayon, yun ang mga masarap kaibiganin. Oo. Bakit? Kasi alam niya na yung salita nila, di ba? Sarayo! Diba, ganun-ganun naman, di ba? Opa! Sarayo! At least nakakapag-connect ka na. Kaya lang, alam niya, pag ginanong niyo daw ang Koreano, annoying para sa kanila. Maaari pa sabihin niya sa kanila, chingo. Hindi chongo ha, chingo. Ibig sabihin na chingo, friend. Chingo, do you want your kalamay? Oh, my mother baked this. Kalamay din. You can start connecting with them. Introduce the gospel to them later on. Okay, next. Mobilizing. Ito po tayo magtatapos na listahan mo natin. Ano yung una? Pray. Okay, sana ginagawa natin yan. Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? Alright, at panglima, mobilizing. Ano itong mobilizing? Next slide po. Okay, in order to see growing missions movement, or to see a growing mission movement, we can advocate missions in our discipleship groups. Sana sa inyong mga day groups, life groups, cell groups na pag-uusapan natin ito, hindi yung paano kaya natin hihigitan yung ibang cell group. Tayo na lang yung kakaunti. Are you getting the point? Minsan nagkakaroon na ng rivalry ang mga cell groups. Hindi. Hindi yun ang issue natin. Ang issue natin, paano tayo magpa-participate sa Great Commission. Alright? So you can do that, okay? Let's advocate missions in our discipleship groups, family, friends, Bible studies, campus ministries, and churches. Para, alright, so that they can, so that they too can be involved in the Great Commission. Huwag natin sarilihin. Ito ang mabuting balita ng kaligtasan ay para sa lahat. Okay, you can advocate that. Okay, pangunahan mo. Alright? Kung sa church ninyo, hindi, missionary church ang church ninyo, pwede mo i-ignite. Okay, ang fire through you. Next po. Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Let's do our part. Okay? Let's do our part. Let's allow the grace of God to flow in us. Amen? Our salvation has a purpose, and that is to serve. Nung niligtas ka ng Panginoon Diyos, hindi ka lang para umupo diyan. Ito, hihiramin ko lang. Narinig ko lang din. Marami daw Krisyano, uto-uto. Narinig niyo na yung uto-uto. Sabi sa katabi mo, hindi ka uto-uto. Hindi ka uto-uto. Ano ibig sabihin ng uto-uto dito? Ito daw ibig sabihin ng uto-uto. Upo, tayo, uwi. Pag pupunta ng church, upo, tayo, uwi. Ang tawag sa kanila,
Kung ganun ka, maaaring, kung yun lang ang ginagawa mo sa church, mula nung niligtas ka, okay, let me see hands. Sino dito, 10 taon ng Kristyano, taas ang kamay? Sino dito, 5 taon ng Kristyano, taas ang kamay? 4 years? 3 years? 2 years? 1 year? Sino yung ngayon lang tumanggap sa Panginoon? Ako lang. So yung iba, 20 years, kasi hindi ko nabanggit yung mga yun. So yung iba matagal ng Kristyano, pero hindi naglilingkod. Again, pamiligtas natin ng Panginoon, ano yung reason? For us to serve. Whatever your role in this mission, or in mission, it is, or is it can contribute to the completion of the Great Commission. Sana ganun yun. Para mangyari, ang plano ng Panginoong Diyos, gagawin ko yung parte ko. Amen? Let that be a decision. As the Lord Jesus commissions each and every one of us, let us take action in His commission. Hindi pwede, alam lang natin kung ano ang Great Commission. Let's take part. Let's be part. Dito po ako magtatapos. Can you read this aloud? Mas malakas. 1, 2, 3, go. Magtatapos tayo sa may click. Pwede po ba ako mag-ask musician, kahit piano lang. Awitin natin yung tinawag natin. I have decided to follow